Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ate, pinapasabi nga pala nung teacher ko na kailangan na daw mabayaran na lahat ng kulang sa tuition fee ko. Kailan ba yun, Cholo? Sa susunod na linggo na raw, Ate Casey. Ha? Sa katapusan pa kasi yung susunod na sweldo ko eh. Pasensya na, ate. Pero sabi kasi nung teacher ko na kailangan na raw na mabayaran yung lahat. Ay, hindi ba pwedeng magsulat na lang ulit ako ng letter? Tinanong ko na rin yan, ate. Pero hindi raw kasi talaga ako makakapag-take ng exam hanggat may balance pa ako sa school. At saka sunod-sunod na rin daw kasi yung letter na binibigay natin. Kaya siguro ayaw na nilang tumanggap pa. O sige, gagawa ni ate ng paraan yan ha. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Mababayaran natin ng buo ang tuition fee mo sa susunod na linggo. Huwag mo nang paasahin pa yung kapatid mo, Casey. Hindi ko naman ho siya pinapaasa, tita. Ang hirap sa inyong dalawa, hindi kayo nakikinig sa akin. Bakit ba kasi hindi na lang kayo tumigil sa pag-aaral? Hindi ho pwede. Pinangako ko ho kay mama na hindi ko pababayaan si Cholo nang mamatay siya. At ipinangako rin sa akin ng magaling mong ama na bibigyan niya ako ng magandang buhay. Buhay na ako ang reyna. Pero tignan niyo nga ang nangyari. Sumunod din siya kagad sa mama niyo sa langit. Buisit na buhay ito. Binigyan pa ako ng 2 anak na pasanin at palamunin. Nagtatrabaho naman ho ako habang nag-aaral ah. Hindi ko naman ho pinababayaan ang gastusin dito sa bahay, Tita Linda. Hindi pa rin naman sumasapat dahil nahahati pa rin yung pera dahil dyan sa pag-aaral niyong magkapatid. Kung hindi ka na lang sana nag-aral pa, Casey, di sana hindi lang yung trabaho mo sa restaurant ang trabaho mo. Nakakakuha ka pa sana ng extra pang trabaho, di ba? Hindi ko ho pababayaan ang pag-aaral ko dahil huling taon ko na po ito at makakapagtapos na ako. Kung hindi rin nag-aaral yang si Cholo, di sana nakakapagtrabaho na rin yan. 17 anyos na rin naman yan. Kayang-kaya niya na magtrabaho. Magtatapos din naman po ng pag-aaral si Cholo, Tita Linda. Wala naman ho akong hinihingi sa inyo kahit 5 sa aming magkapatid eh. Talagang wala kayong mahihita sa akin. Hindi ko nga kayo kaano-ano eh. Kung hindi lang ako natatakot sa multo ng ama nyo, matagal ko na kayong pinabayaan na magpalaboy-laboy sa gitna ng kalsada, no? Ang sabihin mo, hindi mo kami mapalayas dahil ako ang gumagawa ng pera sa bahay na ito. Ano? May binubulong-bulong ka pa dyan, Casey? Wala ho, Tita Linda. Mabuti naman at wala. Siya nga pala, may 500 ka ba dyan? Pahingi muna dahil parating na yung parcel ko. Mga lotion ko yon na in-order ko online. Wala na ho akong pera dito, tita. 100 na lang ho ito Pamasahe ko na lang ho ito mamaya papasok sa school at sa trabaho mamaya. Akin na yan. Maglakad ka na lang. Pero tita… Anong pinipero-pero mo dyan? Malinaw ang sinabi ko, di ba? Akin na yung pera at maglakad ka na lang. O kung ayaw mo, sige. Hindi ko papapasukin itong si Cholo para pagtrabahuhin ko rin sa babuyan ng kumari ko. Mamili ka. Magtatrabaho na lang ako sa babuyan, Ate Casey. 1 araw lang naman eh. Oh, pumapayag naman pala ang kapatid mo eh. Pero malapit ng exam mo. Hindi pwedeng umabsent ka, Cholo. 1 araw lang naman, ate. Para hindi na rin kunin ni Tita Linda yung natitira mong pera. Hindi, kaya ko na to. Heto na ho ang pera, tita. O yan, ibibigay mo rin naman pala eh. Ang dami mo pang sinabi. O siya, aalis na muna ako. Magluto na kayo ng pananghalian bago kayo pumasok ha? Opo, tita. Bakit mo pa binigay kay Tita Linda yung last money mo, Ate Casey? Ayos lang yun. Pero mas lalo ka mapapagod sa paglalakad. Ang layo pa naman ng school mo tapos noong restaurant na pinagtatrabahuan mo. Wag mo na nga akong alalahanin pa, Cholo. Sana hinayaan mo na lang ako na maglinis ng babuyan ng kumari ni Tita Linda. Ang dali lang naman nun eh. Papayag lang ako sa tuwing weekends, hindi sa tuwing araw na may pasok ka. O siya, wag ka nang makipagtalo pa. Magplansya ka na ng uniform mo ron at ako na ang magluluto ng pagkain. Sige na. Sige ate. Masyado na akong nasanay sa araw-araw na takbo ng buhay ko. Ilang taon na rin naman kasi simula nang ako na ang bumubuhay sa kapatid ko at tumutustos sa pangangailangan sa bahay habang nag-aaral ako sa kolehiyo. Maaga kaming naulila ni Cholo sa ina. Habang si Papa naman ay namatay lang nung COVID. Napunta kami sa pangangalaga ni Tita Linda na bagong kinakasama ni Papa nung nabubuhay pa siya. Malupit siya at palaasa, pero wala kaming magawa dahil nakikitira lang kami sa bahay niya. Pagkatapos kong magluto ay nauna nang pumasok sa akin si Cholo.
Pumasok na rin ako ng bandang 10:00 kung saan ay nasa hallway pa lang ako nang harangin na ng kaklase kong si Jeline ang dadaanan ko. Hep, teka nga. Bakit Jeline, may kailangan ka ba? Nagtatanong ka pa, halata naman sa ilang beses kong pagme-message sa'yo kagabi, may kailangan talaga ako. Sorry, hindi ako nakapag-check ng phone ko kagabi dahil straight yung trabaho ko sa restaurant. Pwes ngayon, alam mo nang may kailangan ako. Ano ba yon? Ikaw na ang gumawa ng buong thesis ko. Ha? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Babayaran naman kita. Anong inaarte-arte mo dyan? Hindi ako umaarte, Jeline. Pero ikaw lang mahihirapan sa defense nun kung iaasa mo sa akin ang paggawa ng lahat. Gaya ng sinabi ko, babayaran naman kita eh. Ayaw mo ba ng pera? Hindi ba't kailangan mo ng pera? Oo, kailangan ko nga. Pero baka mapahamak ako kapag ako ang gumawa ng thesis mo. So tumatanggi ka? Mahirap tanggihan ang alok mo. Pero oo, ayoko magkaproblema sa mga prof kapag nagkataon. Di wag kung ayaw mo, ang arte mo. Fine, sa iba ko na lang ipagagawa. Basta, wag na wag kang lalapit sa akin para kunin tong ino-offer ko kapag biglang nagbago yung isip mo ha. Feeling matalino masyado. Hindi naman sa ganon, Jeline. Shut up! Pasalamat ka pa nga dahil ikaw kagad ang naisip ko na gumawa ng thesis ko dahil alam kong kailangan mo ng pera. Pero dahil tinanggihan mo na ako, well good luck na lang sa'yo kung saan ka kukuha ng pera para sa tuition fee next Friday. Next Friday na? Hindi mo alam? Hindi ka kasi nagbabasa sa GC eh. Well, poor you. Close na yung deal kaya kahit umiyak ka pa ng dugo sa harapan ko ngayon, ikaw naman ang tatanggihan ko. Teka, Jeline. Che, ang lakas tumanggi, hikahos naman. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Aanhin mo ang talino mo kung wala ka namang pera. Duh! Buong klase ay wala ako sa sarili ko dahil iniisip ko ang nagsabay na bayarin namin ni Cholo. Para na akong maiiyak dahil ngayon pa lang ay tumatama na sa akin ang katotohanan na wala akong mapagkukuhanan ng malaking halaga ng pera. Hanggang sa makapasok ako sa trabaho ko sa restaurant ay lumulutang pa rin ang isip ko. Casey, Yes Sir Kenny. sumunod ka nga sa akin sa may likuran. Opo, Pakibilisan. sige po, susunod na po. Pakisarado yung pinto nang walang makarinig sa pag-uusapan natin. Opo Sir Kenny, ano po ba yon? Well, as your manager, nag-aalala ako sa performance mo rito sa restaurant, Casey. Ho? 2 beses ka na nagkamali ngayong araw pa lang. Yung una, napagpalit mo yung order na magkabilang table. Tapos yung isa naman, hindi mo naibigay yung order sa waiter kaya hindi nahanda ng maaga. Sorry po Sir Kenny, huwag niyo po sana akong tatanggalin sa trabaho. Kailangan ko lang ho talaga ito eh. Nabanggit sa akin ng ibang mga katrabaho mo na may problema ka raw kaya lagi kang wala sa sarili. Meron nga ho. Ano bang problema yon? Baka naman matulungan kita. Kailangan ko lang ho kasi ngayon ng medyo malaki-laking pera. Naku, sa katapusan pa naman ang dating ng sweldo. Kaya nga ho ako namomroblema eh. Sobrang kailangan na ho kasi ng kapatid ko ng pang-tuition fee niya. Tapos sumabay rin ho ang tuition fee ko sa susunod na Biyernes. Huwag kang umiyak, Casey. Sa tingin mo, magkano ba ang kakailanganin mong halaga? Mahigit kumulang na 10,000 po Sir Kenny. Ba, malaki-laki nga. Hindi pa naman yan mapupulot ng basta-basta lang. Kaya nga po eh. Nako, huwag kang ngang umiyak. Halika, yayakapin kita ng kumalma ka naman kahit papano. Naku, hindi na ho. Baka ho may makakita pa sa ating dalawa tapos baka ho kung ano pang isipin Sir Kenny. Nag-aalala kasi talaga ako sa iyo eh. Ikaw pa naman ang isa sa pinakamasipag kong empleyado. Alam ko na may malaki ka lang na problema kaya ka nagkakaganyan. Kaya naman, hayaan mong tulungan kita. Po? Nag-aalala lang kasi talaga ako sa iyo kaya, sige, hayaan mong tulungan kita. Ilalakad ko kaagad yung cheque mo mamaya para makuha mo agad yung sweldo mo. Talaga ho, Sir Kenny? Oo, ayos lang ba yun sa'yo? Ayos na ayos ho, Sir Kenny. Malaking tulong po na makukuha ko kagad ang sasahurin ko ngayong buwan. Para kung sakaling kapusin ho talaga, magpapauna na lang po muna ako sa school ni Cholo at sa school ko po. Siguro naman ho papayag ang mga admin.
Basta wag ka lang maingay, ha? Ikaw lang ang binibigyan ko ng pabor, Casey. Opo, Sir Kenny. Wala po akong pagsasabihan. O siya, makakapunta ka ba sa bahay ko mamaya? Po, ano hong gagawin ko ron? May may kailangan kang ipasa sa akin na valid ID mo at letter. Siyempre, hindi mo naman maibibigay at maaasikaso yun ngayon kasi naka-duty ka pa. Oo nga po pala. Kaya hihintay na lang kita mamaya sa bahay ko after din ng duty ko. Mga bandang 11:00 siguro ng gabi. 11:00 ho? Oo, sana. Ayos lang ba sa'yo yun, Casey? Medyo late na ho kasi yun, Sir Kenny eh. Nag-iingat lang din kasi ako dahil baka may makakita sa'yo na pinapapasok kita sa loob ng bahay ko. Alam mo naman, may ibang empleyado rin ako na bigla-bigla na lang sumusulpot sa bahay nang walang paalam. Kapag ganong oras, siguradong wala nang darating pa. Oras na kasi ng pahinga yun eh. Hindi ho kasi ako sigurado kung papayagan pa ako ni Tita Linda na lumabas ng ganong oras. Kung ganun, hindi ko rin maipapangako na mailalakad ko kagad yung sweldo mo. Baka sa katapusan mo pa talaga makuha yun. Naku, hindi ho, sir. Sige ho, gagawa ho ako ng paraan. Pupunta na lang ho ako sa inyo mamaya. Sige, aasahan kita, Casey, ha? Dadalhin ko na lang ho yung mga kailangan nyo mamaya. Anong dadalhin mo? Yung ID at yung letter po, hindi po ba? Oo nga. Yun nga. Pasensya na. Nawala agad sa isip ko eh. Wala ho yun. Sige na. Back to work na. Hihintayin kita mamaya, Casey, ha? Okay, Sir Kenny. Napangiti ako na may kasamang konting pagkailang nang pasimpleng haplusin pa ni Sir Kenny ang braso ko bago siya tuluyang pumasok sa restaurant. Pero kahit ganon, hindi ko na yun masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Nang sumapit ang 11:00 ng gabi, sakto at lasing na umuwi si Tita Linda. Kaya naman naisipan kong tumakas at pumunta sa bahay ni Sir Kenny. Kumatok ako na kaagad naman niyang pinagbuksan. Casey. Magandang gabi ho, Sir Kenny. Buti naman at pumunta ka. Akala ko hindi ka na makakarating eh. Nalate lang ho ako kasi naglakad lang po ako eh. Ganun ba? Sige. Pasok ka. Hindi na ho. Dito ko na lang ho iaabot yung mga kailangan nyo, Sir Kenny. Nandito lang naman ho eh. Kukunin ko lang po sa bag. Pumasok ka na muna rito sa loob, Casey. Halatang pagod na pagod ka sa malayong paglalakad mo eh. Papainumin muna kita ng tubig. Ayos lang naman ho ako, Sir Kenny. Huwag mo naman sana akong tanggihan pa. Sige ho. Papasok na po ako. Good to hear that. Sige, come in. Thank you po. Gusto mo ba ng tubig, kape o beer? Tubig na lang po. Ayaw mo talaga ng beer? Mas malamig yung kaysa sa tubig. Hindi na ho talaga, Sir Kenny. May pasok pa ho kasi ako bukas eh. Ganun ba? Napakasipag mo naman talaga. Biruin mo, working student ka na pagsasabay mong pag-aaral at pagtatrabaho. Kailangan ho eh. Ako lang naman ho kasi ang aasahan ng nakababata akong kapatid. Eto na yung tubig. Ay, eto na rin ho pala yung ID ko tsaka yung letter. Mamaya na yan. Uminom ka muna. Sige na. Sige po. Halata talagang ang layo na nilakad mo. Pawis na pawis ka kasi masyado eh. Ang mabuti pa, tanggalin mo muna yung blazer mo para naman mapreskuhan ka. Hindi na ho, Sir Kenny. Aalis na rin naman ho ako pagkaabot ko nitong... Tanggalin mo na. Panay naman ang kontra mo eh. Hindi na po talaga. Halika, tutulungan kita magtanggal yan. Huwag na ho, Sir Kenny. Bakit naman bigla kang napatayo at lumayo dyan? Takot na takot ka naman yata. Gusto ko lang naman na matanggal yung suot mong blazer para naman mapreskuhan ka. Hindi na ho talaga, Sir Kenny. Salamat po sa tubig. Dito ko na lang po ipapatong yung ID at letter ko sa lamesa. Bakit naman masyado ka nagmamadali, Casey? Kailangan ko na ho kasi talagang umuwi eh. Baka ho magising yung kapatid ko. Tapos wala ho ako sa tabi niya. Sige ho, sir. Teka! Bitiwan niyo ho ako. Bakit ba parang takot na takot ka? Bitiwan niyo ho ang braso ko, sir. Aalis na ho talaga ako. Hindi ka aalis hanggat hindi ko sinasabi. Po, ano hong ibig niyong sabihin?
May gagawin pa kasi tayo eh. Ho, Huwag ka nang pumalag. bitiwan niyo ho ako, sir. Pakiusap. Sabi nang huwag ka nang pumalag eh. Magugustuhan mo rin naman ang gagawin natin. At saka, kapag nasarapan ako sa'yo, may reward akong ibibigay. Wag ho. Ayoko ho. Bitiwan niyo ho ako. Wag niyo ho akong hubaran. Pinaguhubad kita ng kusa kanina, paayaw-ayaw ka pa. Kaya eto, ako na maghuhubad sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo. Wag po, Sir Kenny. Wag po. Huwag ka nang manlaban pa, Casey. Sige na, matagal na ako nang gigigil sa'yo eh. Pagbigyan mo na ako, magugustuhan mo naman ang reward ko sa'yo eh. Ha? Ayoko ho. Bitiwan niyo ako. Ayoko. Tulong. Tulungan niyo ako. Aba, at mag-iingay ka pa talaga ha? Mapipilitan tuloy akong saktan ka. Aray. Yan ang napapala ng nanlalaban pa. Nasuntok tuloy kita sa tiyan mo. Parang awa niyo na ho, Sir Kenny. Huwag niyo hong gawin ito sa akin. Huli na, Casey. Sumabog na ang matagal kong panggigigil sa'yo. Gustong-gusto na kitang angkinin. Wag po. Wag! Pinilit niya akong halikan. Kahit anong pagpupumiglas ko ay wala akong naging laban sa kanya. Kahit nakatikom ang bibig ko, nahuhuli niya pa rin ang labi ko. Umiiyak na ako pero bingi siya sa bawat pakiusap ko sa kanya. Hindi nagtagal, naidapa niya ako sa may lamesa at doon niya ginawa ang kababuyan niya sa akin. Umiiyak pa rin ako nang matapos siya. Yakap-yakap ko ang hinubad niyang damit sa akin habang siya naman ay isinusuot na ang pantalon niya. Ibang klase. Sobra ako nag-enjoy sa'yo. Walang hiya ka. Virgin ka pa pala. Sino ang mag-aakala, no? Ako pa nakauna sa'yo. Grabe. Walang hiya ka. Siguro nga. Pero wala naman akong pakialam kung walang hiya ako. Ang malaga, nakatikim ako ng birhen. Demonyo! Ano ka ba? Sa mundo ngayon, pademonyohan na lang ang tao. Kung tutuusin, baka nga mas mababa pa ang pagiging demonyo ko kaysa sa iba dyan eh. Ipakukulong kita. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Pinapatawa mo naman ako, Casey. Bakit? Akala mo ba hindi ko kayang gawin? Sa dami ng ginagahasang babae sa mundo, sa tingin mo, mas uunahin ka nila? At saan ka kukuha ng pera? Maipapakulong mo ba ako kung wala kang pera? Oh, hindi ka nakaimik, no? Kasi alam mong tama ako. Kahit wala akong pera, sisiguraduhin ko na magbabayad ka. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng lakas at oras mo. Ikaw na lang ang babayaran ko. Ano? Oh, eto. 10,000 piso. Sinabi ko naman sa'yo na kapag nag-enjoy ako sa'yo, may reward ka sa akin, hindi ba? Oh, ayan na yun. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko, mabulok ka sa bilangguan. Bakit? Ayaw mo ng pera? Hindi ba't kailangan mo ng pera? Ayan na nga sa harapan mo. Tatanggihan mo pa ba yan? Hindi ko kailangan ng pera na galing sa isang demonyong katulad mo. Kunin mo ang pera mo at dalhin mo yan sa impyerno. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Casey. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ang pisngi ko. Masyado kang matapang ha. Medyo napipikon na ako sa'yo. Bakit? Natatakot ka na? Tama lang na matakot ka dahil talagang ipakukulong kita. Magsusumbong ako sa pulis at ipadadakip kita. O sige, gawin mo ang gusto mo. Para habang abala ka sa pakikipag-usap sa mga pulis, sasalisin naman ako sa bahay niyo para patayin ang kapatid mo. Ano? Huwag mong idadamay rito ang kapatid ko. Walang hiya ka. Bakit? Nagawa ko ngang gahasain ka eh. Patayin pa kaya ang kapatid mo? Kilala ako ni Cholo, di ba? Nakakausap ko siya kapag sinusundo ka niya para sabay kayong umuwi. Ilang beses na rin kami nag-usap. Madali na lang din niya akong pagkatiwalaan. Madali ko lang siyang mapapaikot sa palad ko, katulad ng pagpapaikot ko sa'yo. Gusto mo ba yun, Casey? Walang hiya ka. Sagot! Hindi. Huwag mong idadamay rito ang kapatid ko. Oh, yun naman pala eh.
Kung ayaw mo talagang masaktan ng kapatid mo, di manahimik ka at kunin mo tong pera. Wala kang kasing sama! Kung masama ako, di sana hindi na kita babayaran. Pero naaawa pa rin naman ako sa'yo dahil kailangan mo ng pera. Hindi ba? Baboy! Demonyo! Oo na! Itawag mo na sa akin ang lahat ng gusto mong itawag. Wala naman akong pakialam dyan eh. Ang mahalaga sa akin, nasarapan ako at nakaraos ako. Kaya ito, tanggapin mo na tong pera. Ay nako. Just consider this as my payment. Para lang yung bayad sa mga bayarang babae. Hindi ako bayaran! Alam ko naman. Kaya nga ikaw ang natipuhan ko eh. Kasi alam kong jackpot ako sa iyo. Oh, siya. Kung ayaw mong tanggapin ng kamay itong pera na binibigay ko sa iyo, di isisingit ko na lang dito sa bra mo. Ano ba? Daming arte. Pagod na ako. Matutulog na ako. Tama na iyak. Wala namang nakakaiyak sa nangyari. Nagkapera ka pa nga nang walang kahirap-hirap. Isipin mo, humiga ka lang. Nasarapan ka rin naman eh. Tapos may 10,000 ka pa. Okay, sige na. Isara mo na lang yung gate pag alis mo, ha? Umiiyak akong umuwi sa bahay. Tahimik ang mga hikbi ko dahil ayokong magising si Cholo na tulog sa tabi ko. Napatitig ako sa perang binigay sa akin ni Sir Kenny. Nakusot ko yon ng mahigpit. Wala akong balak na kunin yun pero dahil kailangan ko talaga ang pera, lalo na at para din naman kay Cholo, pikit mata ko yung kinuha. Kinabukasan, binigay ko kagad kay Cholo ang halaga na kailangan niya habang ako naman ay binayaran ko na rin ang tuition fee ko. Hello classmates! Alam ko nabobore na kayo dahil wala ang prof natin ngayon, kaya naman meron lang akong chismis na sasabihin sa inyong lahat. Ay, ang hilig mo talagang gumawa ng show, mahal. Talaga bang kailangan mo pang i-announce dyan sa harapan? Of course, dahil exciting tong chismis ko, no? Ano na naman kaya itong trip ni Jeline at kung makatingin sa akin para bang may gusto siyang ipahiwatig? Alam niyo ba, si Casey… ako? Sino pa bang Casey sa klase na to? Pwede ba tigilan mo na muna ako ngayon, Jeline? Wala ako sa mood para gawan mo ako ng chismis. Huwag kang mag-alala, hindi naman sobra-sobra tong chismis na nasagap ko. Tigilan mo nga ako. Hep, saan ka pupunta? Bakit, lalabas ka na ng room? Ayaw mo bang marinig ang sasabihin ko? Hindi ako interesado sa chismis mo, Jeline. Lalo na kung gawa-gawa mo lang yan. Gawa-gawa? Balita ako nakapagbayad ka sa registrar ng tuition fee natin ngayong SEMA. Ano naman? Ano naman ang chismis doon? At saan ka naman kumuha ng ganong kalaking pera kaagad-agad? Mukhang alam na dis. Sigurado ako na nagpagamit ka ng katawan mo, no? Sa madaling salita, namokpok ka. Ano? Bawiin mo yung sinabi mo. Bakit? May masama ba akong sinabi? Hindi totoo ang sinabi mo, Jeline. Nakakapagduda naman kasi na nakapagbayad ka kagad ng tuition fee natin. Hindi ba at kapos na kapos ka? Ika nga nila, kapag gipit, sa matandang lalaki kumakapit. Talagang nagsanib puwersa pa kayo ng boyfriend mo para lang siraan ako? Hindi naman paninira yon, Casey. Hindi ko lang akalain na sa talino mong yan, talagang nagpapabayad ka ng katawan para sa pera. Sabi nang bawiin mo yung sinabi mo dahil walang katotohanan lahat yan. Sus, aminin mo na, Casey. Wala akong aaminin sa'yo, Vincent. At wala rin akong aaminin dyan sa girlfriend mo. In denial. Aminin mo na kasi, bayaran kang babae. Magkano ba ang isang gabi mo, Casey? Malay mo, maawa ako sa'yo tapos i-book kita ng isang gabi. What are you saying, mahal? Papatol ka sa cheap na babaeng yan? Nagbibiro lang naman ako, mahal. Akala ko papatulan mo talaga ang bayarang babae na yan eh. Kadiri. Masyadong mabigat ang mga sinasabi mo sa akin, Jeline. Sa tingin mo ba may pakialam ako? Kung tutuusin, para ka lang naman ipis na kayang-kaya kong tapakan. You're just a nobody. Magsusumbong ka sa faculty?
Go on! Baka nakakalimutan mo, nanay ko ang head admin dito. Sa madaling salita, wala kang magagawa kung hindi tanggapin na lang din ang mga sinasabi ko. Loser! Nababalot na ako ng galit kaya naman nagmamadali na akong lumabas ng room. Hindi na ako bumalik ng klase at mas pinili na lamang na pumunta sa trabaho. Hindi ko man gustong pumasok pero kailangan. Kahit alam kong makikita ko si Sir Kenny, wala akong magagawa dahil parte ng trabaho ko ang pagpasok. Pero nasa bungad pa lang ako ng restaurant, pinagsisihan ko na kagad ang pagbabalik ko ron. Casey, Bakit? buti naman at pumasok ka. Akala ko hindi ka papasok eh. Kung pwede lang akong hindi pumasok, hindi naman talaga ako babalik pa rito. Alam ko naman talagang babalik ka eh. Alam kong mas mahalaga sa'yo ang trabaho na to. Sumunod ka sa akin sa storage room. Ano? Bakit? Anong bakit? Manager ako rito, di ba? At bilang empleyado ko, kailangan mong sumunod sa akin sa mga pinag-uutos ko sa'yo. Kung hindi parte ng trabaho ko bilang crew ang iuutos mo sa akin, hindi ako susunod sa'yo. May magagawa ka ba? Huwag mong sabihin na dahil sa nangyari kagabi, hindi na kita mauutusan dito sa restaurant. Tatanggalin na ba kita? Nililinaw ko lang ho sa inyo, Sir Kenny. Susunod ka rin naman pala eh. Sumunod ka sa akin sa storage room. Sige po. Bilisan mo. Huwag kang papahalata. Opo, sir. Isarado mo yung pinto. Ho? Uulitin ko pa ba? Ang sabi ko, isarado mo yung pinto. Ilak mo. Ano ho ba yung iuutos niyo sa akin dito sa storage room? May ipapakuha po ba kayo sa akin? Bakit kailangan pang isarado ang pinto? Ang dami mong tanong. Naiirita na ako. Isara mo yung pinto. Sumunod ka na lang. Ayoko ho. O sige. Ayaw mo? Eh di iba na lang iuutos ko sa'yo. Magubad ka. Ano? Hindi ko ho yun gagawin. Ay, naisip ko kasi na masyadong mahal pala yung naibayad ko sa'yo kagabi. 10,000 para sa isang beses lang. Hindi ako papayag, lugi ako. Lalabas na ho ako. At saan ka pupunta? Hindi ka lalabas. Bitiwan niyo ho ako. Hindi ka lalabas dito hanggat di ko nasusulit ang ibinayad ko sa'yo kagabi. Bitiwan niyo ako. Tulong! Sisigaw ka pa, ha? Bitiwan niyo ako. Kailangan makadalawa man lang ako sa'yo. Mahirap bang intindihin yun? Hubad na! Ayoko. Bitiwan niyo ako. Magpupumiglas ka pa, ha? Talagang pahihirapan mo pa ako? Bitiwan mo ako. Lumayo ka sa akin. Bitiwan mo ako. Huwag mong hintaying mapuno na naman ang pasensya ko sa'yo, Casey. Masasaktan ka uli sa akin. Huwag mo akong susubukan. Ayoko. Hindi na ako papayag na babuyin mo pa ako. Lumayo ka sa akin. Tabi. Aray! At talagang matapang ka na ngayon para itulak mo ako? Huwag kang lalapit sa akin. Lumayo ka. This time hindi na ako papayag pa. Hindi na ako papayag na maulit pa ang kababuyan na ginawa mo sa akin. Isusumbong na kita sa mga pulis. Isusumbong mo ako? Paano mo ako masusumbong? Anong isusumbong mo? Na ginahasa kita? Nagpapatawa ka ba? Bakit? Totoo naman na ginahasa mo ako ah. Tinanggap mo yung perang binigay ko sa'yo, di ba? Ibig sabihin, bayad ka. Walang panggagahasa sa ginawa ko sa'yo kagabi. Ano? Kung hihingin ko ba yung 10,000 na ibinigay ko sa'yo, maibabalik mo ba yun ngayon din? For sure, hindi na. Pero ginahasa mo ako. Malinaw yon. At sino nga maniniwala sa'yo kung tinanggap mo ang pera? Wala ka ng pinagkaiba sa bayarang babae nun. Hindi nga ako bayarang babae. Tumigil na kayo sa kasasabi niyan sa akin. Wala nang marami pang satsat. Hubad! Kailangan masulit ko yung binayad ko sa yung 10,000. Halika na! Nanggigigil na naman ako sa iyo eh. Lumayo ka sa akin. Ayoko! Aray! Talagang nanlalabang ka na ha? Pagbabayarin kita. Pagbabayarin ko kayong lahat na tumatapak sa pagkatao ko. At ano naman ang gagawin mo? Magsusumbong ka sa pulis? Papatayin ko ang kapatid mo kapag ginawa mo yun. Papatayin din kita. Ano? Papatayin din kita. Sisingilin ko kayong nang mamaliit sa akin. Babalikan ko kayo. Ano? Anong mga pinagsasabi mo dyan? Halika nga na makatikim ka na sa akin. Gusto mo yata talagang masaktan pa eh.
Sabi nang lumayo ka sa akin eh! Tabi! Wala kang kawala sa akin. Aray! Ang buhok ko! Bitiwan mo ako! Mas gusto mo pa kasi na nasasaktan ka. Imbis na ibigay mo na lang ang gusto ko, talagang pahihirapan mo pa ako. Bitiwan mo ako! Sabi nang bitiwan mo ako eh! Etong sa'yo! Aray! Nalinti ka na! Bakit mo ako tinuhod? Kapag ako hindi na nagkaanak ng dahil sa'yo, babalikan kita pati na rin ang kapatid mo. Visit ka! Sabi nang wag mong idadamay ang kapatid ko eh! Papatayin ko kayong pareho! Uunahin kita at yun ang sisiguraduhin ko! Ano? Saan ka pupunta? Ha? Bumalik ka rito! Casey! Umuwi akong umiiyak. Ramdam ko ang panginginig ng buong kalamnan ko. Alam ko sa sarili ko na napuno na ako. Nasagad na ng mga taong nang mamaliit sa akin ang pasensya ko. Buti na lang nang dumating ako sa bahay, wala si Tita Linda. Malaya tuloy akong nakapasok sa bodega sa silong ng bahay. Ang kaso nga lang, hindi ko akalain na maaabutan ko rin doon ang kapatid ko na si Cholo. Cholo, anong ginagawa mo rito? Ate, buti naman at dumating ka na. Umiiyak ka ba? Ate, Bakit? Anong nangyari? At saka anong ginagawa mo rito? kinulong ako ni Tita Linda dito. Ano? Bakit? Bakit niya ginawa yun? Nung umuwi kasi ko kanina, nalaman niya na nakapagbayad na ako ng tuition fee. Nabanggit daw ng kumare niya sa kanya. Pilit niyang tinatanong kung saan ako kumuha ng pinangbayad ko sa school. Pinipilit din niya ako na maglabas ng pera kasi alam niya, pinagtataguan natin siya ng pera. Nung wala akong mailabas, kinulong niya ako rito. Hindi na raw ako papasok. Ano? Walang hiya talaga si Tita Linda? Mas inuuna pa raw natin ang pag-aaral kaysa ang bigyan siya ng pera. Wala raw tayong utang na loob. Sinaktan ka ba niya, Cholo? Hinawakan niya lang ng mahigpit tong pisngi ko kanina, ate. Saka hinawakan niya yung kwelyo ng uniforme ko. Pero hindi naman niya ako binugbog. Walang hiya rin talaga ang babaeng yun. Pati ikaw na batang walang kalaban-laban sa kanya, ginaganon niya. Pati siya, sisiguraduhin ko na magbabayad din siya. Ano? Anong ibig mong sabihin, ate? Dito ka lang. Saan ka pupunta, ate? May hahanapin lang ako. Anong ginagawa mo, ate Casey? Anong hinahalongkat mo dyan sa mga lumang kahon? Hinahanap ko yung mga naiwang gamit ni nanay. Ha? Alin dun, ate? Yung itim na libro ni nanay. Alam kong nandito lang yun. Bakit mo hinahanap yun, ate? Maigpit na bilin sa atin ni Papa. Wag na wag nating hahalongkatin ng mga naiwang gamit ni nanay, di ba? Yun lang ang tanging makakatulong sa ating dalawa para hindi na tayo pagmalupitan pa ng mga tao. Pero ate… Heto, nakita ko na. Ate, wag! Kabilin-bilinan sa atin ni Papa na… Bakit? Nasaan ba si Papa? Hindi ba't wala siya sa tabi natin? Iniwan niya rin tayo. Hindi niya tayo may pagtatanggol pa sa mga taong mahilig tayong tapak-tapakan lang. Alam ko nakasulat sa itim na libro na yan, ate. At sa tingin ko, mas makakabuti kung hindi natin yang gagalawin. Alam mo ang tungkol dito? Minsan ko na rin yang nahawakan bago ako pagbawalan ni Papa na galawin yan. Bago mamatay si Mama, alam ko na may kakayahan siya na mambarang. Hindi niya yun inilihim sa akin at kay Papa. Si Mama mismo ang nagsabi na hindi naman masamang gumamit ng itim na kakayahan. Lalo na kung ang tanging intensyon mo lang naman ay ang ipaglaban ng sarili mo. Pero ate… Hindi mo ako naiintindihan, Cholo eh. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Ano nga ba, ate? Alam kong umiiyak ka rin nang dumating ka. Hindi na para malaman mo pa ang mga pinagdaanan ko. Ang gusto kong malaman mo ngayon, hindi na ako papayag pa na masaktan pa tayo. Hindi na ako papayag na maliitin tayo ng mga tao. Hindi na ako papayag. Babalikan ko sila at iisa-isahin. Sino bang sila ang tinutukoy mo, ate Casey? Basta, ipinapangako ko na pagbabayarin ko sila. Kung kailangan kong pag-aralan ng lahat ng nakasulat dito sa libro na ito, gagawin ko. Pero ate… Wala nang pero-pero, Cholo. Sinagad na nila ako. Kung ayaw mo nang gagawin ko, pues hayaan mo na lang akong mag-isa sa laban na ito. Huwag mo lang akong pipigilan. Hindi ko naman magagawa na talikuran ka, ate. Hayaan mong tulungan kita. Anong ibig mong sabihin? Mag-aaral ka rin ito? Hindi, ate Casey. Ayoko mag-aral kung paano mambarang.
Pero handa akong maging kamay mo kung may kailangan ka. Katulad ng sinabi ko, kahit kontra ako sa gusto mong mangyari, hindi kita kayang talikuran. Sige, sabay nating buksan tong libro. Ikaw na ate, natatakot ako eh. Ako na lang. Ang sabi rito, ang barang ay isang uri ng mahika na sinasabing higit na doble ang bagsik kesa sa kulam. Ang mambabarang ay maaaring magdala ng panganib sa kahit na kanino sa pamamagitan lang ng paghipo o paghawak ng tao mismo o kaya sa kahit na anong bagay lamang ng taong nais niyang saktan o wasakin. Ngayon pa lang, nangingilabot na ako Ate Casey. Nakasulat din dito ang mga paraan na pwede kong gawin para makapagbigay ako ng sakit sa isang tao. Ano naman yung paraan na yun ate? Maraming paraan na mga nakasulat dito, pero ito lang ang gusto kong gawin dun sa una kong gagantihan. Ano yan ate? Bibigyan ko siya ng sakit at palolobohin ko ang tiyan niya. Kailangan ko lang isulat ang pangalan niya tapos ipapakain ko yung papel sa kahit na anong hayop na may kinalaman sa tubig. Tapos, ililibing ko yung hayop na yun sa lupa na matatamaan ng sinag ng buwan. Magsisindi ng itim na kandila sa loob ng 3 araw. Ngayon pa lang, nangingilabot na ako Ate Casey. Hindi naman kita pinipilit na tulungan ako, Cholo eh. Hindi ate, tutulong ako. Kung ganon ngayon pa lang, gusto ko nang simulan ito, Cholo. Anong gagawin natin ate? Maghahanap tayo ng hayop. Sige ate. Kinagabihan, dahil lasing na umuwi si Tita Linda, kaya naman malaya kaming nakatakas ni Cholo para manghuli ng hayop. Naging madali lang naman sa amin na makahanap ng hayop na gagamitin na may kinalaman sa tubig dahil may bangbang sa likod ng bahay. Si Cholo ang nanghuli noon para sa akin. Okay na kaya tong palaka Ate Casey? Okay na yan, nakatira naman yan sa tubig eh. Buti malaki-laki ang nahuli ko. Sige na, ipatong mo na yan dito para maipakain ko na yung papel na sinulatan ko ng pangalan. Patingin nga ate. Wag na. Bakit? Gusto ko lang naman malaman kung kaninong pangalan ang sinulat mo dyan eh. Tsaka ko na ipapaalam sa'yo. Sa ngayon, mas maganda na hindi mo muna alam, Cholo. Sige na, ihiga mo na yung palaka para maipasok ko na yung papel sa bibig niya. Sige ate. Dito na magsisimula ang kalbaryo ng buhay mo, Sir Kenny. Ano yun ate? May sinasabi ka ba? Ah, wala. Ibuka mo na yung bibig niyan at ipapasok ko na yung papel. Sige, eto na ate. Ah, nakakadiri. Eto na, ipapasok ko na. Ano? Nakapasok na ba ate? Oo, sinisigurado ko na pumasok talaga yung hintuturo ko sa loob. Nakakadiri nga eh. Kung ganun, maghuhukay na ako ng lupa. Sige, dito ka na maghukay, Cholo. Dito yung parte na natatamaan ng sinag ng buwan eh. Sige ate. Ihahanda ko naman yung ititirik natin na itim na kandila. Para saan naman yung itim na kandila Ate Casey? Sabi sa libro, papatakang natunaw na kandila sa mismong palaka na nakalibing kaya susukan ng itim na likido ang binabarang. Sa loob ng 3 araw, bibigat na ang katawan ng taong binarang hanggang sa lumobo ng tiyan nito. Ganun pala yun. Kaya sige na, bilisan mo na nang mailibing na natin yung palaka. Sige Ate Casey. Maghukay ka lang ng mababaw at ako naman ang maglilibing. Okay. Ikaw ang uunahin ko, Sir Kenny. Ikaw ang uunahin ko dahil ikaw ang may pinakamalaking nagawang kasalanan sa akin. Hindi kita patatahimikin. Sa loob ng 3 araw ay binalik-balikan namin ni Cholo ang pinaglibingan ng palaka at matyagang sinindihan yon ng itim na kandila. Sinadya ko rin talaga na sa 4 araw lang pumasok sa trabaho. Pagkagaling ko sa school ay doon na kagad ako dumiretso. Pagdating ko roon, hindi ko kagad nakita si Sir Kenny, pero iba ang nabungaran ko nang kumukuha ko ng order. Look who's here, mahal! Small world! Ano pong order niyo, ma'am, sir? Hindi ko alam na nagtatrabaho ka rin pala rito. Ang dami mo naman yatang racket, Casey. Tawagin niyo na lang ho ako ulit kapag ready na yung order niyo. Teka, huwag kang bastos sa customer ha? Tatalikuran mo pa talaga ako? Kailangan ko na hong kunin ang order niyo eh. Isa rin ba ito sa trabaho mo? Hanggang ano oras ka rito? Bilib din naman ako sa'yo, no? Nagpapahinga ka pa ba? Oo naman. Ano naman ang ibig mong sabihin sa tanong na yan? Kasi isipin mo ha, pumapasok ka, tapos nagtatrabaho ka rin pala rito sa restaurant na ito. And then, pagsapit ng madaling araw, nagpopokpok ka naman. Tigilan mo ako, Jeline. Hanggang dito ba naman?
Kasi iniiwasan mo ako ng sobra sa school Kaya hayan, sinundan na rin kita hanggang dito. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Please lang, nagtatrabaho ako kaya kung guguluhin mo ko, wag dito. At talagang tatalikuran mo na naman ako, ha? Aray! Ano ba? Pitiwan mo nga ang braso ko. Nakakabastos na kasi yung pagtalitalikod mo sa akin habang kinakausap pa kita. Customer ako rito, kaya tratuhin mo ko ng tama. Kanina ko pa nga hinihingi ang order nyo pero hindi nyo ibinibigay. Kaya ano pang gagawin ko sa harapan nyo? Aba, at talagang sumasagot ka sa customer? Aray! Nasasaktan ako! Pitiwan mo nga ako, Jeline! Aray! Ang buhok ko! Ano ba? Huwag mong sasaktan ng girlfriend ko! Siyang ayaw bumitiw sa akin. Ang lakas ng loob mo na higitan ng buhok ko? Hindi mo ba alam na libo-libo ang ginagastos ni Mami sa salon para lang dito sa buhok ko na hinigit mo? Hindi mo kasi ako binibitawan Sinagad mo ng pasensya ko, Jeline. Ang kapal ng mukha mo? Sinaktan mo ako? Customer nyo? Hindi ako papayag. Tawagin mo yung manager mo. Kailangan malaman niya ito para matanggal ka sa trabaho. Ano? Huwag mong sabihin na gumagawa ka lang ng iskandalo para matanggal nga ako sa trabaho. Sana inisip mo yan bago mo ako saktan. Ikaw ang unang nanakit. Wala akong pakialam. Sinaktan mo ang customer nyo, kaya kailangan matanggal ka sa trabaho. Tulad ng sabi ko, tawagin mo ang manager mo. Tawagin mo na! Hindi dapat pinalalagpas ang ganyang empleyado! Ano? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tawagin mo yung manager! Ako ang manager. Anong nangyayari dito? What? You're the manager? Ako nga. You look gross. Nagsiserve kayo ng pagkain tapos ganyan ang itsura mo? Oo nga. Pawis na pawis yung uniform mo. Para ka naligo sa sarili mong pawis. Pasensya na. Hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Tumatalab na bang barang ko sa kanya? Oh well, wala akong pakialam kung masama ang pakiramdam mo, mister. Pero gusto ko lang ireklamo itong isang empleyado nyo. She pushed me. Itinulak niya ako at nasaktan ako. Ano? Ginawa mo yun kay Casey? Ayos lang ba kayo, sir? Parang nahihilo yata kayo Umiikot ang paningin ko. Hey, Mr. Manager, ano ba? Naririnig mo bang reklamo ko? Mukha yatang mawawala ng malay yung manager, mahal. Wala akong pakialam. Kailangan matanggal sa trabaho itong si Casey. Hey! Sorry, ma'am. Masama talaga ang pakiramdam ko. Yak! Huwag ka nga masyadong lumapit sa akin. Ang baho ng amoy mo. Amoy pawis ba yan? Ang sakit! Ngayon umaarte ka naman na masakit ang tiyan mo. Pakikinggan mo bang reklamo ko o tamad ka lang para asikasuhin ang complaint ko? Sa tingin ko hindi siya nagpapanggap, mahal. Mukhang hindi talaga okay ang pakiramdam nitong si Mr. Manager. Butil-butil na yung pawis niya, oh. Parang sobrang namumutla rin siya. Umalis na nga lang tayo rito. Ano na? Kailangan ay matanggal sa trabaho itong si Casey. Talaga bang panggigigilan mo ko? Wala ka talagang magawa sa buhay mo, ano? Oo, kailangan ay masipa ka sa restaurant na ito. Hey manager, nakikinig ka ba? Humarap ka nga sa akin. What the? Yuck! Bakit mo ako sinukahan? Ew! Ano nangyayari? Yak! Bakit itim na likido sinusuka niya? At saka, ang baho! Ang baho naman! Amoy imburnal! I hate this place! Let's go na, mahal! Kailangan ko maligo! Yuck! So ew! Napaatras na lang ako nang tuloy-tuloy na may lumabas na itim na likido sa bibig ni Sir Kenny na parang nilalabas sa hose. May ningning sa mga mata ko habang pinapanood ang nangyayari. Alam ko na tumatalab nga ang barang ko. Hindi nagtagal, tuluyang tumumba si Sir Kenny at nawalan ng malay. Naligo siya sa sarili niyang suka bago siya isinugod sa ospital. Pagka-uwi ko, agad kong ibinalita kay Cholo ang nangyari. Gumana ang barang ko, Cholo. Gumana. Talaga, ate? Oo, nakita mismo ng mga mata ko. Kung ano ang nakasulat sa libro ni Mama, yun nga ang nangyari. Sumuka siya ng itim na likido. Tapos ang baho nung amoy nun, amoy imburnal. Lumobo rin ba ang tiyan niya?
Hindi pa, pero babalikan ko pa naman siya. Mache-check ko pa naman kung lumobo ba talaga ang tiyan niya o hindi. Sino ba kasi yun, ate? Kasamahan mo ba sa trabaho? Ipapakilala ko rin siya sa'yo, pero sa ngayon may isusunod na akong gagantihan. Ha? Meron pa, ate? Meron pa. Sino naman yan ngayon, ate Casey? Kaklase ko siya. Isa siya sa nangmamaliit sa akin. Feeling niya ang taas-taas niya. Nagpapakalat siya ng maling balita sa school tungkol sa akin. Tapos pinaniniwalaan naman yun ng mga kaklase namin. Anong paninira ang ginawa niya sa'yo? Na isa akong bayarang babae, Cholo. Ano? Talaga ba, ate? Oo, siniraan niya ako sa buong klase namin. At kanina, gusto niya naman ako matanggal sa trabaho kaya gumawa siya ng eksena. Mukhang kailangan nga niyang maturuan ng leksyon. Talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Ganun ba ulit sa una ang gagawin mo sa kanya, ate Casey? Hindi, iba na ito. May nabasa na ako sa libro ni Mama. Ibang paraan naman ito ng pambabarang. Ano naman yun, ate? Ito lang ang tanging kailangan ko para maisagawa ko ang pambabarang sa kanya. Ha? Kaninong buhok yan, ate? Eh di dun sa kaklase ko na babarangin ko, sinabunutan ko siya kanina eh. Ano naman ang gagawin mo dyan? Itatali ko ang buhok na ito sa kahit na anong insekto na mahuhuli natin. Tapos ikukulong natin yon sa isang garapon at ililibing natin yon sa tabi ng sementeryo. Yun ang nakasulat sa libro eh. Kailan natin gagawin, ate? Ako na ang gagawa. Matulog ka na dahil may pasok ka pa bukas. Sasamahan kita. Pero gabi na, maaga pa ang pasok mo. Hindi kita pababayaan, ate. Tutulungan kita. Ako ang manghuhuli ng insekto. Kahit ano naman, di ba? Oo. Sakto. May nakita akong alupihan dun sa basket ng labada sa may banyo. Kakakita ko lang nun kani-kanina lang, kaya sigurado ko na nandun pa yun. Talaga? Ayos! Sige, kukunin ko na, ate. Mag-iingat ka ha. Hahanap lang ako ng garapon. Sige, ate. Bilisan lang natin, baka umuwi na si Tita Linda. Teka, ngayon na rin ba tayo pupunta sa sementeryo, ate Casey? Oo, 3 araw rin kasi bago tumalab ang barang. Gusto ko na siyang pahirapan kaya mas maaga, mas maganda. Sige, ate. Sa unang araw matapos ang isinagawa kong proseso ng pambabarang kay Jeline, wala pa akong napansin na kakaiba sa kanya. Pero sa ikalawang araw, napapansin ko na ang pagiging matamlay niya. Lagi rin niyang iniindang sakit ng katawan at ulo niya at saka nagiging mainitin na rin ang ulo niya. Sa pangatlong araw, doon nakapansin-pansin ang paglalanang nangyayari. Ano ba? Sinabi ko naman sa'yo na wag mo akong susundan hanggang dito sa room namin, di ba? Umalis ka nga! Lumayo ka sa akin! Ano bang problema mong babae ka? Ang okay-okay lang natin nung nakaraan, di ba? At saka pinagtatawanan na ako ng mga tropa ko dahil dyan sa inaasta mo. Para ka raw baliw. Baliw? Sinong baliw? Ikaw, pinapahiya mo ako sa harap ng mga tropa ko. Parang kahapon, kumakain tayo sa restaurant. Tapos pilit mong sinasabi na may insekto yung kinakain mo kahit wala naman. Dahil meron talaga. Wala nga eh, wala. Tapos kanina, bigla ka na lang sumigaw sa gym. Sinasabi mo na punong-puno ng insekto yung bag mo, eh wala naman. Kung ayaw mong maniwala sa akin, di wag kang maniwala. Pero alam ko kung anong nakikita ko. Ewan ko sa'yo, baliw ka na yata. Hindi ako baliw. Tingnan mo ang sarili mo. Nakakatulog ka pa ba? Ang lalim na ng mga mata mo. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako makatulog ng maayos, di ba? Bakit? Dahil na naman sa sinasabi mo na parang may alupihang malaki na gumagapang sa kisame ng kwarto mo? Dahil totoong nakikita ko yon. Tapos ano? Naliligo ka sa bathtub nyo at may malaking gagamba naman. Totoo nga ang sinasabi ko, Vincent. Bakit ba ayaw mong maniwala? May nakikita nga akong insekto sa kwarto ko. May gumagapang na malaking alupihan sa kisame. Yung mga pagkain ko, hindi ko makain dahil paulit-ulit kong nakikita na may nakalahok doon na langaw, bulate at may mga lupa pa nga minsan. Ewan ko sa'yo. Lahat ng sinasabi mo, hindi ko naman nakikita. Nababaliw ka na nga talaga kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Sabi nang hindi ako baliw eh. Umalis ka na nga sa harapan ko. Alis! Ay talaga nga alis ako. Di umalis ka. Baliw! O kayo, anong tinitingin-tingin nyo dyan sa akin? Huwag nyo akong matingnan-tingnan dyan kung ayaw nyong dukutin ko isa-isang mga mata nyo. Tapos na ang eksena. Mukhang gumagana na sa kanyang barang ko ah. Hoy mga chismosa! Hoy, makaupo na nga muna. Nakakairita. O ikaw, Pokpok, anong tinitingin-tingin mo sa akin ha? Wala naman. Huwag mo akong matingnan-tingnan ha?
Mukha kang may sakit. Ayos ka lang ba? Ano bang pakialam mo? Curious lang ako kung totoo ba ang mga sinasabi mo. Nakakakita ka ba talaga ng mga insekto? Totoo ba yun? O gawa-gawa mo lang? Uulitin ko, ano bang pakialam mo? Kasi ang alam ko, kapag raw nakakakita ng mga insekto tulad ng mga malalaking gagamba o kaya malaking alupihan, may demonyo raw na lumalapit sa'yo. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, bakit? Totoo rin ba yung sinasabi mo? Oo, mukha ba akong nagbibiro? Tignan mo nga itong mga eyebags ko. Niwala akong sapat na tulog dahil sa nangyayari sa akin. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi! Totoong may gumagapang na malalaking alupihan sa kisame ng kwarto ko. At Oh, ano yun? Bakit ka huminto sa pagsasalita? At saka ano yung tinitignan mo sa itaas? ayun! Ha? Alin? Anong tinuturo mo? Ayun oh! Ayun yung malaking alupihan! Ha? Wala naman akong nakikita eh. Ayun! Ano ba? Bulag ka ba? Kahit itanong mo pa sa ibang mga classmates natin, wala talaga kaming nakikita. Ha? Hoy, ano ba? Para ka nakakita ng multo dyan ah. Yung alupihan! Yung alupihan may muka! Ha? Nakangiti siya sa akin. Nginingitian niya ako. Nakatingin siya sa akin ng diretso. Ano bang pinagsasasabi mo, Jeline? Wag! Hoy, baka malaglag ka dyan sa upuan, Jeline. Bakit ka ba umakyat dyan? Bumaba ka nga dyan. Ang daming insekto sa sahig. Gumagapang sila. Wala naman ah. Papalapit sila sa akin. Para silang nagkakasundo na lumapit sa akin. Gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang umalis dito. Pinapahiya mong sarili mo, Jeline. Mukhang tama nga si Vincent. Parang nababaliw ka na. Tignan mo, pinagtitinginan ka na rin ng iba nating mga kaklase. Wala akong pakialam. Ayan na. Ayan na. Gumagapang na sila sa akin. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Yung mga insekto, tanggalin nyo. Ayoko nito. Tulong. Tulungan nyo ako. Jeline, kumalma ka nga. Ayan na. Umaakyat na sila sa katawan ko. Pumapasok sila sa damit ko. Ano ba? Sinasaktan mo ang sarili mo. Pagpagin nyo ito! Pagpagin nyo! Tanggalin nyo mga insekto na ito! Casey, tulungan mo ako! Paano ko nga papagpagin wala naman akong nakikita? Ayoko nito! Ayoko nito! Nababaliw ka na nga yata. Tanggalin nyo na! Sinasaktan mo ng sarili mo. Sa haba ng kuko mo, nagkakasugat-sugat na yung braso mo. Pumapasok yung mga insekto sa balat ko! Tulungan niyo ako! Alisin niyo! Alisin niyo! Parang awa niyo na! Nagpapanik na pinagpag ng paulit-ulit ni Jeline ang braso niya pati na rin ang damit niya. Lihim akong napapangiti habang pinapanood siya. Sa lakas ng sigaw niya, nagdatingan tuloy ang mga teacher namin. Hindi nagtagal, nahimatay siya at sinugod na sa ospital. Pagka-uwi ko sa bahay, bala ko sanang ikwento kagad kay Cholo ang nangyari. Pero natigilan ako nang maabutan ko siyang bugbog sarado. Cholo? Ate! Anong nangyari sa'yo? Bakit puno ng pasayang mukha mo? May dugo pa yung gilid ng labi mo. Binugbog ako ni Tita Linda, ate! Ano? Bakit? Hindi niya na kasi ko pinapapasok kaninang tanghali noong umuwi ako para kumain ng tanghalian. May usapan na raw sila ng kumari niya na magtatrabaho ako kaninang hapon doon sa baboyan dahil nakabali na raw siya ng pera. Pero sabi ko na hindi ako makakapag-absent dahil may exam nga ako. Wala ako nagawa kundi ang tumakas. Tapos pagka-uwi ko kanina, ayun, binugbog niya ako. Walang iya talagang babaeng yan? At sinong walang ya, ha? Ikaw ang walang ya. Tignan mo nga ang ginawa mo sa kapatid ko. Tignan mo. Tama lang na matamaan siya sa akin dahil pinahiya niya ako sa kumari ko. Walang kalaban-laban sa iyo si Cholo para saktan mo siya ng ganyan, Tita Linda. Kung sumunod sana siya sa gusto kong mangyari, edi hindi ko sana siya tuturuan ng leksyon. Nag-aaral ang kapatid ko, kaya normal lang na pumasok siya. Hindi pagtakas ang ginawa niya.
Aral? Aral? Wala akong pakialam kung nag-aaral kayo. Ako ang masusunod sa pamamahay na to dahil bahay ko to. Nakikitira lang kayo sa akin. Pero akong gumagastos sa bahay na ito. At ipamumukha mo yan sa akin ngayon? Anong pakialam ko? Tama lang na magtrabaho ka dahil dalawang bibig niyong magkapatid. At isa pa, habang nakatira kayo sa bubong na pagmamay-ari ko, hawak ko kayo sa leeg. Kung gusto niyo akong kalabanin, bakit hindi kayo lumayas? Talagang lalayas kami. Aalis talaga kami sa bahay na ito oras na magkaroon lang ako ng sapat na pera. Akala niyo basta-basta lang kayong makakaalis sa pamamahay na ito? Anong ibig mong sabihin? Kailangan niyo muna akong bayaran ng 20,000 para sa 5 taon niyong pagtira dito sa bahay ko. Ano? Yun ang halaga ng hinihingi ko para sa upa niyong magkapatid. Hindi kami magbabayad sa'yo ng ganun dahil ako nga ang gumagastos dito sa bahay eh. At talagang lumalaban ka na sa akin ngayon, ha? Aray! Ang buhok ko! Ate! Huwag kang makialam dito kung ayaw mong dagdagan ko yung pasa sa mukha mo, Cholo! Lumayo ka na, Cholo! Kaya ko na to! Aray! Bitiwan mo ako! Kulang pa ito sa pagsagot-sagot mo sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Matapang ka na ngayon, ha? Aray! Dapat sa'yo kinakalbo. Ayan, dapat bunutin lahat sa sabunot ang buhok mo para magtanda ka. Aray! Ano ba, Tita Linda? Bitiwan mo ako! Ingungudgud ko ang mukha mo sa sahig para numipis-nipis naman yung makapal mong pagmumuka. Ate! Tama na! Aray! Hindi lang yan! Kulang pa yan! Hetong sayo! Pweh! Dapat sayo dinuduraan! Ate! Bakit mo dinuraan si ate? Napakasama mo talaga, Tita Linda! Manahimik ka kung ayaw mong duraan din kita! Tama lang na duraan ko siya bilang patunay na hanggang dyan lang din siya sa lupang kinababagsakan niya. Kasing baba ka lang na parang lupa. Tinatapak-tapakan at dinudura-duraan. Yun ang role mo sa mundong ito, Casey. Kaya huwag ka nang mangarap pang makakaalis dito at lumayo. Gusto mong makaalis kayong dalawa ng kapatid mo sa poder ko? Magagawa nyo lang yon kapag patay na ako. Kaya patayin nyo muna ako. Sige, gagawin ko yan. Ano? Anong sinabi mo? Wala akong sinabi si ate. Akala ko sasagot pa siya ulit O siya, paghanda niyo ako ng hapunan. Dapat may pagkain na ako pagbalik ko rito Mga walang kwenta. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Cholo. Huwag mo akong alalahanin. Ang hindi okay sa akin ay ang maulit pa ito. Hindi ako papayag na mangyari ulit ito sa ating dalawa. Babarangin mo rin ba si Tita Linda? Oo, bakit hindi? Ipaghihiganti lang naman natin ang sarili natin Nararapat lang sa kanya yon. Papatayin mo ba siya? Katulad ng sinabi mo kanina? Hindi ko siya papatayin, pero pahihirapan ko siya. Tutulong ako, ate. Simulan na natin. Anong gagawin natin, ate? Gagawin natin siyang baliw. Yung tipong makakakita siya ng kung ano-ano. Yung hindi siya makakatulog, hindi siya makakakain. Pahihirapan natin siya hanggang siya na mismo ang humiling ng katapusan niya. Anong proseso ang gagawin natin? Wala naman masyado. Palipad hangin lang ang gagawin ko. Mas madali yon base sa nakasulat sa libro ni Nanay. Kung ano man ang mangyari kay Tita Linda, wala tayong gagawin kundi ang magpatay mali siya lang. Naiintindihan mo ba ako, ha, Cholo? Oo, ate. Dahil buo na ang loob ko na pahirapan si Tita Linda, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Ginawa ko sa kanyang palipad hangin na nakasulat sa libro. Sa lumipas na araw, kapansin-pansin na ang pagiging matamlay niya. Iniinda niya ang pananakit ng katawan niya hanggang isang gabi, nagising kaming pareho ni Cholo sa lakas ng sigaw niya. Agad namin siyang pinuntahan sa loob ng kwarto niya. Tita Linda, anong nangyayari sa inyo? May babae! May babae rito sa kwarto ko! Itim na babae! Ha? Wala naman Meron, hawak-hawak niya yung pugot na ulo ko. Tita, nananaginip lang ho kayo. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Kailangan hindi niya ako makita. Kailangan hindi niya ako mahanap. Teka tita, saan ho kayo pupunta? Ate, sumisiksik siya sa ilalim ng kama niya. Tita, lumabas ho kayo dyan. Hindi niya ako pwedeng makita. Pupugutan niya ako ng ulo. Kami lang hong dalawang nandito ni Cholo. Wala na hong iba pa. Ayokong lumabas. Bakit tita? Ano po yun?
Sino yon? Ha? Sino yon? Sino ho bang tinutukoy nyo? May paang dumaan dyan sa likod mo. Nakaitim na bestida. Wala naman ho ah. Meron! Sabi ng meron eh! Cholo, iabot mo nga sa akin yung tubig ni tita. Ito ate, Tita, ito ho oh. Isang baso ng tubig. Uminom muna ho kayo. Ano naman ngayon, tita? Bakit kayo sumigaw? Nasa ibabaw ng kama ko yung babae. Sumilip siya sa akin. Nakangiti siya. Tita, wala hong sumilip. Ako lang ho ang nasa harapan nyo ngayon. Lumabas na ho kayo dyan sa ilalim ng kama nyo nang makita nyo nang wala talaga. Hindi ako aalis dito. Uminom na lang ho muna kayo, Tita Linda. Ito ho, oh, inumin nyo ho muna ito. Bakit mo ako pinapainom ng dugo? Dugo? Tubig ho ito, tita. Hindi po ito dugo. Bakit kulay-pulay ang kanina? Baka ho namamalikmata lang kayo. Uminom po muna kayo para kumalma kayo. Sige. Anong nangyari, tita? May humawak sa kamay ko. May kamay na sumulpot at humawak sa kamay ko. Wala naman ho ah. Meron! Ayoko na rito! Ayoko na rito! Teka, tita. Saan ho kayo pupunta? Kailangan ko nang umalis dito! Tita! lumabas na siya ate. Hahabulin ba natin siya? Siyempre, hindi. Hayaan lang natin siya. Baka merong makakita sa kanya ate. Mas maganda yun para isipin ng mga taong nakakakilala sa kanya na nababaliw na siya. Lumipas ang 2 araw, tsaka palang bumalik si Tita Linda sa bahay. Hinatid siya ng 2 barangay tanod sa amin dahil nagwawala ito sa kalsada. Bumagsak ang timbang ni Tita Linda. Gulo-gulo ang buhok niya at nagdamo rin siya ng maraming sugat sa katawan na napag-alaman namin ni Cholo na siya rin mismo ang nananakit sa kanyang sarili. Huwag niyong saktan ng sarili niyo, tita. May mga uwak na humahabol sa akin, Casey. Silang nananakit sa akin. Pilit nilang tinutuka yung mga mata ko. Gusto talaga nila akong patayin. Hindi ba yun naman ho ang gusto niyong mangyari? Ano? Hindi ba sinabi niyo na mamamatay muna kayo bago niyo kami pakawalan ni Cholo? Anong ibig mong sabihin? Wala naman ho akong ibang ibig sabihin, tita. Baka kasi may nakarinig sa sinabi mo na kailangan mo munang mamatay bago kami makaalis kaya ayan, pinagbibigyan ka ng mundo. Sa tingin mo ba may gustong pumatay sa akin? Hindi ko ho alam, tita. Pero hindi rin naman ako sigurado na wala. Sa sama ba naman ang ugali nyo, siguradong karma na ang humahabol sa inyo. Ano? Ayoko pang mamatay. Hindi naman ikaw ang may hawak ng buhay mo ngayon, tita eh. Dapat na ba akong magsimba? Dapat ba akong humingi ng tawad sa kanya para matigil na itong nangyayari sa akin? Bakit kaya hindi sa akin o sa amin ni Cholo humingi ka ng tawad? Ano? Akong may hawak ng buhay mo ngayon, tita. Anong ibig mong sabihin, ha? Magsalita ka! Hindi mo na hawak ang buhay namin ng kapatid ko, Tita Linda. Nabaligtad na ang sitwasyon. Ikaw na ang hawak ko ngayon. Hindi kita naiintindihan. Isang bulong ko lang, pwede kang mamatay. Ano? Pero hindi ko gagawin yon, tita. Hahayaan ko lang na magdusa ka habang nabubuhay. Hahayaan ko na maghirap ka araw-araw. Ikaw ang gustong pumatay sa akin? Hindi ko naman magagawang patayin ka, tita eh. Sa katunayan yan, hindi mo na kailangan mamatay pa gaya ng sinabi mo bago kami makaalis ni Cholo rito sa poder mo. Sakto nga lang ang pagbalik mo dahil paalis na rin kami talaga ngayong araw. Ano? Saan kayo pupunta? Malayo, tita. Malayo sa malupit na katulad mo. Wag niyo akong iwan. May gustong pumatay sa akin. Wag niyo akong pabayaan dito. Pakiusap. Huli na para pakinggan namin ang pakiusap nyo. Ngayon, kayo na ang bahala sa sarili nyo. Wag, Casey! Baka balikan ako ng babaeng may hawak na pugot na ulo ko! Habang nabubuhay ka, habang buhay ka ring susundan ng takot na yan, Tita Linda. Simulan mo nang yakapin ang sarili mo dahil hindi matatapos ang paghihirap mo hanggat hindi mo rin natatapos ang hininga mo. Ano? Teka, bumalik ka rito, Casey! Tara na, Cholo. Wag niyo akong iwan! Cholo, pakiusap! Bumalik kayo! Wag mo na siyang lingunin pa, Cholo. Dire-diretso lang ang lakad. Casey!
Cholo, bumalik kayo! Ito na ang pagtatapos ng paghihirap natin sa kamay ni Tita Linda, Cholo. Hinding-hindi na tayo babalik pa rito. Saan na tayo ngayon, Ate Casey? Gaya ng sinabi ko, nakuha ko na yung huling sahod ko sa restaurant. Sapat na yun para makapagsimula tayong dalawa, na tayong dalawa lang ang magkasama. Pero sabi mo ate, may pupuntahan pa tayo. Oo, may dadaanan lang tayo. Saan ate? Sa ospital. Anong gagawin natin dun? Ipapakilala ko sa iyo ang 2 pang tao na binarang ko. Mga taong ginantihan ko. At hanggang ngayon pinapahirapan ko pa rin katulad ni Tita Linda. Hindi ba at gusto mo silang makilala? Oo ate. Sila ang pupuntahan natin. Sino ang una mong binarang, Ate Casey? Si Sir Kenny. Yung manager mo sa restaurant? Oo, siya nga. Yung isa mo pang binarang. Si Jeline, ang kaklase ko. Makikita mo mamaya ang kalagayan nilang pareho sa ospital. Dumating kami ni Cholo sa ospital. Una naming binisita si Sir Kenny. Nakahiga siya sa kama. May nakalagay na oxygen sa kanyang bibig kaya hindi siya kagad makapagsalita nang makita ko. Kapansin-pansin ang malaking paglobo ng kanyang tiyan kahit halos butot balat na ang kanyang katawan. Hinitian ko siya nang makahulugan ng magtama ang mga mata namin. Tinuro niya ako pero kaagad na kaming umalis ni Cholo roon. Sa kabilang kwarto, nando naman nakahiga si Jeline. Nagsusumigaw na parang baliw. Narinig pa namin sa nurse na nagbigay na ito ng rekomendasyon sa magulang ni Jeline na ilipat na siya sa mental hospital. Pwede na tayong umalis ngayon. Tatalikuran mo na lang ba sila ng ganun, ate? Oo, nandito lang naman ako para ipakita sa iyo ang sinapit nila dahil na rin sa kasamaang ginawa nila sa akin. Ayun ang binalik ko, ang barangin sila. Nararapat lang yun sa kanila dahil walang kapatawaran ang dinanas ko sa kamay nila. Naiintindihan na kita ngayon, ate. Ngayon, wala na tayong rason para lingunin sila. Hindi na natin sila babalikan pa, ate. Gaya ng sinabi ko, hindi na. Aalis tayo at pupunta tayo sa lugar na malayo sa kanila. Bakit dala mo pa ang libro ni Mama, Ate Casey? Dahil hindi naman nauubos sa mga masasamang tao sa mundo, Cholo. Kahit saan tayo pumunta, may masamang tao pa rin tayong makakasalamuha. Maganda na yung handa tayo, na may armas tayo panlaban sa kanila para maipagtanggol natin ang sarili natin. May bala ka pa ring mambarang, ate? Hindi ako mangangakong hindi na, pero hanggat hindi nila tayo sasaktan, hindi rin natin sila sasaktan. Tara na, may iiwan na tayo ng bus. Sa totoo lang, hindi mapipigilan ng gumanti lalo na kung mabigat ang kasalanan na nagawa ng isang tao sa buhay natin. Mahirap sabihin na ipagpasa Diyos na lang ang lahat at kalimutan na lang ang mga pang-aabusong ginawa sa atin. Dahil kung madali lang gawin yun, wala na sanang itim na mahika katulad ng barang na ginagamit pamparusa sa mga nagkasala. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago po matapos ito, oras na para sa shoutout natin. Shoutout po kina Miss Anna Vencer at sa mga kasamahan niyang nakikinig from Riyadh, kay Best Friend Squad at sa mga katrabaho niya na sina Dayan, Rose, Tess, Eme, Weng, Viviana, Maki at sa amo niyang sina Hilda at Florence from Binangonan, Rizal, kay Kenny Rose Latumbo from Qatar, kay Miss Mayan Pagalia, kay RG Mabia at sa Mabia family from Camarines Norte, kay Miss Marisa Villanueva from Italy, kay Gina Fajardo Lihat na lagi daw pong nakikinig from Misamis Occidental at sa partner niyang si Dana Bonifacio Bihag, sa family Yamasaki from Japan, kay Noelyn Sumandal from Palawan, kay Sir Ronald Faidalan at sa Bethany Laundry staff na sina Irene, Daisy, Ann at Tess from Cabuyao, Laguna. Shoutout din po sa Lee Channel at kay Jeneline Rodrigo at sa Alahids family, kay Jane Orencio at sa Orencio family from Bukidnon, kay Miss Marialine Roquero from Masbate, kay Mrs. B na avid fan daw po natin. Nako, salamat po ma'am. Kay Miss Roslyn Vicariato from Kuwait, Miss Rosalyn Percoma na lagi pong nagko-comment sa stories natin, kay Miss Jane Ruiza na nakikinig daw po habang namamlansya from Saudi Arabia, kay Tutsi Galula na laging may smiley emoji, kay Ma'am Rebecca Castro na nag-comment sa sugapang Mr. Upload na magaganda raw po ang kwento natin at lagi siyang nakikinig sa channel natin. Salamat po ma'am. Kay Miss Evangeline Aguilar,
kay Miss Lucila Lucero, kay Chuchi Kia from North Cotabato, Miss Josephine de la Peñosa, Miss Josephine de la Peñosa, kay Glendale at sa papa niyang nasa barko at sa mama niyang laging nakikinig sa atin, at sa mga regular listeners natin na sina Ma'am Ellen Quiaño, Ma'am Lisa Takada, kay Miss Mabel Madrigal at kay Ma'am Alma Flores. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nag-comment. Sana po ay abangan niyo pa ang mga susunod kong upload at patuloy na suportahan ang ating channel. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.